Welcome to Donmar TV News Channel. Sa pagtalakay nga ng grupong Isang Bayan sa isang forum kanina sa umano'y mga ill-gotten wealth o itong mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos, sinabi ni Isang Bayan convener at dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kapag si Bongbong Marcos ang mananalong Pangulo sa 2022 elections, tuluyan ang hindi mababawi ng pamahalaan ang mga ill-gotten wealth na ito. Gagawin anya ni Bongbong Marcos ang lahat ng paraan para harangin ang pag-recover nito. To date, some 174 billion of ill-gotten wealth has been recovered by the PCGG from the Marcoses and their cronies. The PCGG expects to recover another 125 billion, the amount that is still under litigation as of September 2021. Isa sa nakikita ni Carpio na maaaring gawin ni Marcos ay ang pagbuwag sa Presidential Commission on Good Government o PCGG na naatasang bawiin ang ill-gotten wealth ng Marcoses. Sa ngayon, Monica, ay mayroon pa anyang mahigit 100 bilyong pisong halaga ng ari-arian ng pamilya Marcos ang bahagi ng nasabing ill-gotten wealth. Bukod pa rito ang 203 billion pesos estate tax ng mga Marcos ang hanggang ngayon ang di pa nila nababayaran kahit mayroon ng utos ang korte. If Bongbong Marcos becomes president, I do not expect the 125 billion to be recovered anymore. The first thing he'll do, he'll probably abolish the PCGG. And there's a bigger problem because he owes the government 203 billion pesos as of now for the estate tax. If he becomes president, lalo na. Goodbye na yan. And that 203 billion, if you do not collect that within 5 years, you do not send even a demand letter, that prescribes. Hindi mo na makolekta yan. Samantala, Monica, ayon naman sa tagapagsalita ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, hindi na nila papatulan ang mga anilay espekulasyon ng isang tao na gusto ng pagkakabahabahagi kaysa pagkakaisa. Ang mga ganito anyang pahayag ang nag-udyok sa marami na magsampa ng nuisance petitions laban sa presidential aspirant. Layunin anya ng mga akusasyon na ito ang magsimula lamang ng intriga. Si Willie Ong, pag-usapan natin, doktor po ito. Pag-usapan natin siya bilang doktor, bilang biktima ng COVID. Huwag natin munang pag-usapan na siya ay kandidato, Vice President, baka magkakulay. Pero pinapalaala ko lang. Kasi po, ngayon, kinukumpirma ni Dr. Ong na hindi mild ang Omicron. Ibig sabihin, matindi pala dahil personal niyang naranasan or siya po ay nagkasakit din. Mamaya, ipapaliwanag natin yan. Pangalawa, ang ating pong pag-usapan ay ito pong, alam ba ninyo, ito bago. Alam ba ninyo na itong si Vice President Leni Robredo, ayaw niya na ma-disqualified si Marcos. O, kita nyo, di ba kakaiba? Ayaw niyang ma-disqualified si Marcos. Kung bakit, pakinggan po ninyo. Mamaya yan. Okay? Tungkol dito ho sa inilabas ni Dr. Willie Ong. Kilala siyang doktor, talaga naman doktor siya. At ito raw hong kanyang naranasan. Ibig sabihin, nagkasakit siya. Epekto nitong Omicron variant. Hindi daw po ito mild. Inuulit ko. Ang sabi niya, hindi totoo na mild ang tama ng Omicron. Ito raw ay hindi rin flu. Ang flu ay madali lang, sabi niya. Trangkaso, sipon, baliwala. Matindi raw yung, pati raw yung allergy, parang baliwala. Ang matindi daw po, ang epekto nga ay itong Omicron. Masakit ang ulo at marami siyang nararamdaman. Tinuturing po ni Dr. Ong na pinakamatinding sakit na kanyang naranasan ay itong epekto ng Omicron variant. So, ibig sabihin nito ay taliwas ito doon sa mga naunang sinabi ng pamahalaan, mga doktor sa gobyerno at pribadong sektor, mild lang ang Omicron, lalo na kung vaccinated ka. Ngayon, isang doktor na yun din ang kanyang paniniwala ng una, base raw sa kanyang pag-aaral, kaya kanya rin sinasabi na iba talaga ang nasa libro kaysa personal na karanasan. Ngayong naranasan niya ang matinding epekto ng Omicron
So, hindi ito mild. Anong ibig sabihin nito? Di ba nakakatakot? Hindi ito mild. Mabigat pala ang dating. Eh kung wala kayong bakuna, mas delikado. Ay si Dr. Ong ay may bakuna eh. At doktor pa yun eh. Pero nakaranas ng ganyang katindi. Nakakaiba. Tinuturing nga niyang pinaka matinding sakit na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Kung di ako nakakamali eh, malapit na rin maging senior si Dr. Ong. Eh, pero yan ho ang kanyang declaration eh. So inuulit natin para lang humaliwanagan at dahil talagang maging maingat na ultimo yung mga doktor ay nagkamali. Naakala nila mild lang ito, hindi pala. Matindi pala ang tama nito talaga. Kaya pala hanggang ngayon magtataka tayo, bakit sabi nila mild, pero bakit may namamatay? Libo-libo ang nagkakasakit, nagpa-positive. At araw-araw may namamatay. So hindi ito mild, ito na yung ating panghawakan. Hindi ito statement at sinasabi ng isang pangkaraniwang tao. Doktor doktor ito na ang kanyang paniniwala ay mild lang, hindi pala ng kanyang personal na maramdaman. Eh paano kaya may mga sakit na wala pang bakuna? Nakakatakot, hindi ba? Pwede po kayo mag-comment, mag-react sa isong yan. Okay? Itong pangalawa na ating topic, itong sinasabi ngayon ni Vice President Leni Robredo. Alam naman natin na yan kalaban talaga ng mga supporters ni Marcos or ni Marcos dong mga nakaraang election pa. Ang kanya sinasabi ngayon, ayaw niya na ma-disqualified si Marcos. Pero ang ibig sabihin pala nun, para daw maipakita niya na kaya niyang talunin si Marcos dito sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. Kakaiba, no? Inuulit ko, ang kanyang paniniwala, hayaan nating kung mandidato si Marcos, hindi na siya interesado sa issue ng disqualification dahil naniniwala siya, tatalunin niya si Marcos this coming election. Yan po yung sinasabi ngayon ni Leni Robredo. Meron pa siyang pahabol. Dito daw niya may ipapakita na kung ano ang nangyaring totoo noong 2016 na hindi siya nandaya at may ipapakita niyang malinis itong papalapit na eleksyon pagka natalo ulit niya o natalo niya si Marcos. Sinasabi pa niya na na-influensyahan lang daw ng social media ni Marcos at napaniwala ang taong bayan na siya'y nandaya noong 2016 election. Kaya daw itong papalapit na eleksyon, dito niya patutunayan na kanyang talunin si Marcos. O, di ba? Ang tindi ng statement. Ano ha? Nakuha ba nyo? So, kaya ko ito ipinapaliwanag sa inyo. Kayo pong mga followers, supporters ni Marcos o kahit hindi kayo supporters, nasa kabilang partido kayo, pwede kayong mag-react. Ano inyong masasabi dito sa pinakahuling mga galaw na ito at statement na ito ng kampo ni Leni Robredo? Sa kanya mismo nang galing. Napakataas ng kanyang kumpiyansa, ng kanyang paniniwalang mananalo siya this coming election. Tinukoy pa niya na kaya niyang talunin si Marcos. Hayain lang daw kumandidato, huwag na daw i-disqualified. Kanyang papatunayan na kaya niyang talunin this coming election. Di ba? Antindi. Palagay ko, tataas ang kilay. Maraming magugulat yung mga nanonood na bagong gising, maalimpungatan o magigising talaga. Yun namang mga walang gana pa sa panonood, biglang magkaka-interest kasi ano ito? Office of the Vice President ang pinanggalingan. Iba yung kanyang paniniwala. Pero ito naman yung aking isa pang analysis at tanong dito sa kampo ni Leni Robredo. Bakit po nung kapapile pa lang yung disqualification case laban kay Marcos, hindi kayo nagsasalita ng ganito? Parang ang inyong katahimikan ay para bang pumapabor na sige, ma-disqualified si Marcos. Di ba? Ilang linggo, ilang buwan ang pinag-uusapan eh. Katunayan, yung mga pinagdududahan na nagpetisyon sa COMELEC against Marcos ay kaalyado ng kampo ni Vice President Robredo. Dahil sina Attorney Teon, di ba? Sina Attorney Carpio, ay kaalyado niya yan eh. So, tinatanong ko ulit, bakit noong kapapile pa yung kaso, noong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, walang sinasabi si Leni Robredo na hayaan natin kumandidato at lalabanan ko? Bakit ngayon na lang? Dahil, ito ang tanong, dahil ba patapos na yung kaso? Dahil ba nararamdaman ninyo, madidismiss yung kaso? Dahil ba nararamdaman nyo na yung inyong ipinail, mababaliwala? Yung ba yun? Magpakatotoo tayo.
Inuulit ko, ito po yung aking personal na analysis at opinion. Noong mga nakaraan, tahimik kayo. Dahil ang tingin ninyo, malakas yung inyong kaso, ma-disqualified si Marcos. Ngayong nararamdaman ninyo na madidismiss yung kaso, ang sasabihin mo naman ngayon, hayaan natin tumakbo, tatalunin ko naman yan. Lalabanan ko sa eleksyon. O, di ba? Basang-basa ang galaw. Kahit na masama ang pakiramdam ng ibang nanonood at nakikinig, hindi ba? Anyway, iwan ko sa inyo yung isong yan. Malayang-malaya po kayo.